Napakalawak pala ng maisan nila mama at papa kaya pumunta kami dahil malapit na itong anihin. Dahil na nga rin linggo and tapos na rin yung trabaho ko is inaya ko ni mama na pumunta daw kami sa maisan nga. And pagdating namin, nadat na namin sila ni papa na naglilinis dito sa taniman ng mga sili and ng talong and si mama naman is nagpapatubig. So ayan, napakalawak rin ito kaya nakakapagod. Mabuti na nga lang at masipag sila mama magtanim. Ako kasi kahit magtanim hindi nabubuhay. Nakakatuwa nga kapag maraming tanim sa paligid no, ang dami mong maaani. Kagaya na lang ng guyaban na to, may bulaklak na. Sana nga lumaki yung bunga niya para naman may makaing prutas. And ayan na nga yung siling labuyo, napakarami na rin nila mamang naani. And bago nga kami pumunta sa maisan is sabi ni mama magluto daw ako ng pansit. Medyo masarap ako magluto ng pansit. Tsaka may mga nahuli daw na alimasag nga si Kuya Aldo. So may panghalo kami pero hindi nawawala yung chorizo kasi yun talaga yung favorite ko pero ayaw naman nila mama. Nag-experiment lang nga ako at nilagyan din namin ng chicharon. So perfect naman siya, masarap naman siya. Kaso nga lang kulang dahil medyo konti pala yung naluto ko. Dati nga nung walang-wala talaga kami, isang chorizo lang yun na yun ihahalo niya sa halos 1 kilong pansit. But it's okay kasi masarap naman yung pansit ba to. Kahit konti lang yung halo mo, is masarap pa rin yung lasa niya. At dahil nga katatapos lang nila mama maglinis at magpatubig doon sa mga halaman na sili at talong, nagmerienda muna kami bago kami pumunta doon sa maisan dahil malayo-layo rin yung lalakarin. Ito nga si Baby Eli nakikipag-agawa na siya, parang gusto niya nang kumain. Anyway, after nga namin kumain is pumunta na rin kami nila mama doon sa bukid and look at that. Diba napakasakto, napakaganda na ng view, hindi pa mainit kaya talagang matutuwa ka at parang mawawala yung pagod mo habang naglalakad ka papunta doon sa gitna ng bukid. Kaya medyo malayo pa talaga siya, parang parang from Mandulungan papunta na siya sa Gubat Moreno ganyan. So sa mga nakakaalam dyan. Ito na nga, medyo mahirap tumawid. Diyos ko, baka mahulog pa nga ako dyan and bamboo lang yung gamit nila. Parang mga 20 to 30 minutes din yung nilakad namin bago kami makarating doon sa Paroroonan and sobrang layo nito noon. Talagang napakapayat ko kasi ikaw ba naman magbuhat ka ng isang sakong upo. Diyos ko, ang gibat po kaya ng gulay na yun. High school pa ako noon. Kaya ayan, medyo baraksilan din talaga ako and medyo mas malaki ang katawan ko kaysa sa asawa ko siguro dahil nga parang bagger ako. Anyway, andito na kami sa maisan. Ang mga tanim nila mama dito is sweet corn. So kaya kung may mga kilala kayo na nagbebenta or kung gusto niyo magbenta ng sweet corn dyan sa sentro ng diet, mag-PM na kayo sa akin dahil malapit na tong anihin. Bibigay lang namin to ng sakto lang naman, hindi mura. Syempre malulugi naman sila mama. And as you can see, napakalawak niyan. Andun hanggang dulo yan dyan. Pero yung kalahati naman nun is mais na pang pakain sa mga hayo. Parang manok, ganyan. Hindi siya yung talaga nakakain ng tao. So kung interested kayo bumili nitong mga sweet corn nila mama is i-PM nyo lang ako kasi by first week of May ata is aanihin ito or parang hindi pa aabuti ng May ganyan. Ganun siguro talaga no kapag adult na. Nung bata pa ako, ayaw akong pumupunta dito kasi nga makate, kasi nga nagpa-pageant ako, masusugatan na naman ako, mangingiti na ako. Ang daming reklamo sa buhay, but ngayon na malaki na ako na re-realize ko na kung ano yung importance niya na hindi kagaya nung batang ako. Talagang puro reklamo lang yung iniisip. Kaya nakakamiss rin talagang maging bata. Wala kang iniisip kundi magsaya. Kapag adult ka na, Diyos ko, mapapadasal ka na lang talaga oras-oras, minuto dahil ang daming isipin unlike when you were a kid pa. Kaya kayo kung may mga nanonood man na bata dito, talagang enjoy your life, live life to the fullest as long as safe pa rin kayo and wala kayo nasasaktan.